Tayo sa libingan ng mga namayapa at kaya natin alamin ang pananaw ng tao kung saan nga ba napupunta ang kaluluwa pag namatay. Ate, pag namatay ang tao, yung kaluluwa saan napupunta? Depende po. Bakit depende? Kasi yung may mga kasalanan ng ma'am doon, hindi naman napupunta lahat sa langit. Oh, so pag walang kasalanan? Sa langit po yun. Yun, sa langit. Ito si boss, matagal na yan dito sa sementeryo. Boss, saan napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay? Sabihin po nila, yung iba sa langit. Sa langit? Bakit sa langit? Yung mga walang yung mga walang kasalanan, walang ginagawang masama sa Sa langit diretso. Pero bakit maraming mga gumagawa ng kasalanan? So yung mga gumagawa ng kasalanan sa impyerno? Alaman. Boss, sa gabi ng misteryo to, sa DZRH, saan napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay? Hindi ko alam din, hindi pa ako kapunta doon. Ay, hindi ka pa nakapunta. Pero sa paniniwala nila? Oo, dito lang siguro sa lupa yan. Gumagala lang. Oo. Kaya may mga nagpaparamdam, may mga nagmumuto. Dala sa paligid lang natin. Nay, tanungin kita. Nay, tanungin kita. Saan napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay? Sa langit. Bakit? Interview mo ako. Oo, bakit? Bakit? Ewan Paniniwala mo, bakit? Hindi ko alam. Siguradong sa langit diretso? Depende. Ah, depende. Oo. Oo. So, kapag namatay ang tao, diretso sa langit? Depende kung saan ilalagay ni Lloyd. Yun. Pag namatay ang tao, saan pupunta? Hindi ko lang po share kung saan po talaga mapupuntahan kasi. Ano? Hindi ko lang po share kung saan mapupunta kasi hindi ko naman po. New outfit ba, bestie? Aura on a budget with Shopee Styles. Pasok sa budget! Pang-aura! Pang-forma! Sulit pa! Sa Shopee yan! Shop na! Po alam na kung saan mapupunta ba, kung sa taas ba o sa baba kasi hindi naman po kasi God kaya hindi na po. Naniwala ka may pupunta sa taas, mayroong pupunta sa baba? Parang ganun din po. Anong mas gusto mo, sa taas o sa baba? Sa taas. Bakit sa taas? Kasi parang masaya na doon. Saan napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay? Saan? Langit. Pero depende yun, di ba? Pag kailangan pupunta na langit, kailangan may passport ka na gumawa ka ng kabutihan. Oo. Pero bakit may mga nagpaparamdam? Bakit mo makatay? Yung, so nasa paligid lang natin. Di pa sila nakadiretso sa langit. Yun. Manila North Cemetery. At samahan niyo ako sa aking pag-ikot sa loob. Madre. Anong itsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Pinapugot ang ulo. Bigla lang lumalabas. Sa ating mga kamisteryo, ngayong gabing ito, pag-usapan natin tungkol sa saan nga ba napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay. Depende po yun sa iba't ibang mga sitwasyon, mga namatay sa aksidente, namatay sa sakit, namatay sa krimen, namatay sa iba pang mga pamamaraan, nahulog o kaya iba inatake, na-stroke. Kaya, so after na mangyari yung death na yun, that moment, right after that moment, nung nalagutan ng hininga, saan napupunta? Diretso na ba sa langit? Diretso na ba sa impyerno kung masama? O yung paniniwala na mga namatay ay nagpupunta sa
nagpupunta sa purgatorio. O kaya sila'y kasalamuhan natin sa daigdig ng mga buhay, ang mga namatay. Hi guys, this is Darius Abbas. Abangan niyo po ako muli sa Gabi ng Misteryo. Kasama natin si Ray P. Sibayan at ating pag-uusapan kung saan nga ba napupunta ang mga espiritu, no? Kung ito ba ay pag-alagala ba o ito ba ay malay mo nasa bahay mo, nasa paligid mo, or di kaya nakakasalubong. Take on life after death and where the soul or spirit body of a dead person goes to is actually from the point of view of anthroposophy by Rudolf Steiner. And to cut the story short, the purified form of human spirit ultimately goes up to Pleroma, or what is called as, we all know as heaven in Gnostic terms. Pag-uusapan natin mamayang gabi, alas 10 ng gabi mamaya, pag-uusapan natin ay kung saan nga ba talaga napupunta ang mga kaluluwa ng mga tao na namatay na. So, mamaya, magandang topic yan, very interesting, huwag kayong mawawala. Salamat! So, lahat tayo may kanya-kanyang proseso dito sa mundo. Pero isa tayo na patutunguhan. Kaya po inaanyayahan ko po kayo manood Sabado at 10 p.m. sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray P. Sibayan, DZRH. At ang ating pag-uusapan is, saan nga ba mapupunta ang kaluluwa ng tao pag ito'y lumisan na? Interesting topic po ito na ating pag-uusapan po sa Sabado sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray P. Sibayan. Once again, I am inviting you to watch Gabi ng Misteryo with the Ray Sibayan. Hi, I'm Gregor and I'm inviting everyone to watch Ray Sibayan's Gabi ng Misteryo every Saturdays at 10 p.m. only on DZRH. So yun po ay ating pag-uusapan ngayong Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH. Muli, ito po si Darius Abbas. See you there! Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo tonight. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. Welcome again sa pang-edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo ngayon pong gabing ito ng Sabado. Napaka-interesting po natin pag-uusapan about In our love kitchen, pinapasarap ang fried rice with our favorite San Marino corn tuna. About kamatayan. Ang kamatayan ba ay pagwawakas ng buhay natin bilang tao? Ayan. Pero marami nagsasabi ng kamatayan po ay simula ng panibagong buhay. Yan. At ating ang aalamin ngayong gabing ito mga kababayan, depende po sa paliwanag ng iba't iba nating mga kasamahan dito sa ating program. Ano ang mangyayari sa kaluluwa ng tao kapag namatay na po ito sa physical na dimensyon sa ating daigdig? Uy, sandali lang. Meron din pala tayong napaka-importanting panauhin ngayong gabing ito. Sasamahan po tayo ni Sir Jimmy Licauco. Wow, Sir Jimmy, kumusta ka na? Sige, papasukin muna natin si Sir Jimmy. Sir Jimmy, okay na ho ba kayo? Magandang gabi po sa inyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo, Sir Jimmy. Yan, di pwede ready, Sir Jimmy. Yan. Mamaya ba ating babalikan? Alright. Oh, Sir Jimmy, hello. How are you, sir? Kumusta po kayo? Good evening. Yun, long time no see, Sir Jimmy. Yes, that's right. And that's true.
we're happy ho na nakita ho namin uli kayo sa ating program sa Gabi ng Misteryo. Kumusta na po kayo, Sir Jimmy? Well, not so well lately. So that's why I'm really just quiet. Opo. No. Just resting at home. Ayan. Good to see po na makita ho namin kayo na talagang nandyan para gumabay sa atin ngayong gabing ito, Sir Jimmy, ang ating pong topic ngayon ano ho ba ang mangyayari sa kaluluwa ng tao kapag namatay ho siya mula sa physical na dimension? Actually, Ray, according to those na naka-experience siya ng near-death experience, natin binabasa ang paniniwala natin dito, ang pag namatay ang isang tao ay dadaan siya sa isang tunnel. Okay. No? Isang tunnel na napakaliwanag doon sa dulo. At sa katapusan ng tunnel na yon, sa dulo ng tunnel na yon, merong isang being, or I don't know how to call it in Tagalog, but isang, hindi naman kaluluwa, but it's a being of light. If you're a Christian, they identify that as Jesus Christ. If you're a Buddhist, identify that being as Buddha. So depende sa iyong religion kung anong identification ng being na. Itong being na ito, after we die, asks two questions. I forgot the second one. But the first question they ask is, how have you lived your life? And there is a second one. And then, based on your answer, they bring you to the place where you are most at home. So there are hierarchies in the spirit world. May iba-ibang dimension. Opo. So depende sa iyong ginawa sa buhay na ito. Pero one thing interesting, Ray, that you have not asked, pero gusto kong banggitin dahil importante ito. Lahat ng mga na-interview na nagkaroon ng near-death experience ay walang sinasabing merong impyerno. Walang sinasabi. Walang napunta sa impyerno. Mukhang mali yata ito sa mga paniniwala ng karamihan. Merong heaven and hell. Sir Jimmy? Yes. This is a Christian belief. So that's why people believe in this. It's a Christian doctrine. But ang sinasabi ko, hindi sa religion, pero ito ay paniniwala or eksperyensya ng mga taong namatay at nabuhay muli. So hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Hindi ko sabing totoo. Hindi ko sabing hindi totoo, Pero yun ang eksperyensya nila sa kabilang buhay. Baka naman po yung mga naka-experience ng near-death, Sir Jimmy, puro mga mababait. Kaya lahat napunta ng langit. No. In fact, there is one very famous, I forgot his name, very famous in his experience, who was an assassin. And he has killed many people. But after this experience, he was struck by lightning. He was on the telephone. The telephone wire was struck by lightning. Lumusot doon sa kanya, tumalampon siya. Nasunog siya. He was hospitalized for 2 weeks or 3. And declared dead when he was across the hospital. Declared dead. 0 brainwave, 0 pulse, Wala na talaga. Talagang patay. And yet afterwards, nabuhay. After several, I think 1 week afterwards, buhay pa siya. And I don't know, I think he's still alive at nag-iba kanya paniniwala tungkol sa mga mangyayari sa atin pagka tayo namatay. Ayan, alright. So, very interesting, Sir Jimmy. Nasa din pong studio ngayon, Sir Jimmy. Papakilala ko rin po sa inyo, Sir Jimmy, ang ating mga kasama po rito sa ating studio. Narito po sa ating studio si Clyde ng Paranormal All-Stars. Clyde, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program again sa Gabi ng Misteryo. Yes, good evening, Sir Ray. And good evening, Sir Jimmy. Yes, good evening. Yun nga po, in regarding with the topic tonight, kung saan napupunta yung kaluluwa. Based on my research naman, sir, etong mga kaluluwa natin, hindi pa talaga tuluyang nakakaakyat or napupunta sa impyerno. Because on Christian belief, kung pagbabasihan natin ang Christian belief, hindi pa dumarating yung tinatawag na paghuhukom.
Kasi hindi pa ng Judgment Day. So based on pagdating Christian belief yun. Based on Christian belief, based on sa Bible, na meron pag hinihintay sila na second coming, at pagdating ng second coming, doon nahuhusgahan kung sino yung mapupunta sa langit at kung sino yung mapupunta sa impyerno. But on the other way around, meron silang belief na ang soul is nagre-reincarnate after mamatay. So, ayun, dyan naman ngayon papasok yung tinatawag nating mga karmic death, karmic cycle, yung mga soul contract na tinatawag. So, medyo mahaba yun, pero try nating daanan tonight. Pero masyado rin masalimot yung usapin yun, Sir Jimmy, di ba yung reincarnation, ano? Masyado rin malawak yun. Yeah, maraming hindi naniniwala doon sa reincarnation. So, talagang masalimuot. Pero yung binabanggit ni Clyde, Sir Jimmy, I think yung binabanggit mo naman, Clyde, hindi naman right away ma-reincarnate ka after your death, ano? After your death, ano? There is a possibility na meron kasi there are some case study na or sabihin na natin pagpapatunay. I cannot claim na totoo talaga ha. Pero based doon sa kanilang mga research or experience na meron nga daw isang bata na itinuro niya pa kung saan inilibing yung katawan niya nung namatay siya. So na-reincarnate siya kagad? Yes. So it was a big question as a paranormal investigator. That is a big question. Paano nangyari yun? Pinoy ba yun? Pinoy? Actually, no. Hindi. He is from a different country, Switzerland. Alam mo, natatawa rin ako rito, Clyde, Sir Jimmy. Mayroon ding paniniwala sa India, ito, Sir Jimmy, ano? Kasi parang ni-interview yata yung isang motorist doon. Bakit kayo mga dito sa India, parang baliwala sa inyo na madisgrasya kayo, ma-aksidente kayo. Tapos sabi, they believe that they will be reincarnated again after they die. So, Timmy, nagkaroon ba kayo ng ganung research, no? Na talagang right after na mamatay, mayroong chance na ma-reincarnate kagad? Yes, not nilang chance. We need to reincarnate because our life is continuous, no? And so there is. But of course, I don't expect everybody to believe in reincarnation. Yes. I didn't believe in this myself at the beginning, but I did a lot of research, met a lot of people in abroad who researched on this and became my friends, no? And they showed me scientific proofs of the existence of reincarnation. Scientific, hindi sabi-sabi lang ang mga ito. Ayan. Nasa atin din pong studio, mga kaibigan, si Master J, isang nagpa-practice po ng shamanism. Master J, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po, isang magandang gabi po sa atin lahat. And also, si Sir Jimmy na ating kasama ngayon at sa pambihirang pagkakataon, ating nakapiling ng Sir Jimmy. So, sa iyo, Master J, anong pananaw mo rito? Right after na mamatay ang isang tao, saan napupunta yung kaluluwa? So, the first is, mapupunta ito sa parang, yun nga, sa tunnel, no? Papasok ito sa tunnel, at meron itong, may naghihintay nga doon, at itong naghihintay nito is parang ancestors natin. No? At ito yung magagabay sa atin upang matanggap ng kaluluwa na ikay lumisan na. Yun. So, depende ito sa kaluluwa o sa soul kung paano niya na-accept. Kaya meron nare-reincarnate ng mas mabilis. So, meron process ng karma sa atin sa buhay natin. At yun, yung mga nangyayari sa buhay natin, lalo sa spiritual realm, kasi na-experience ko rin na near-death experience. Sir Jimmy, nagkaroon din po ng near-death experience. Ano nangyari sa iyo nung nagkaroon ng near-death experience? Isa sa experience ko ron is everyone's go to heaven naman. Ang lahat is mapupunta. Yun nga lang, meron tayong process ng karma na kailangan natin pagbayaran. For example, meron kaluluwang namatay at meron siyang always na niloloko niya yung sarili niya, they do bad things. Ito'y papasok sa karmic pattern niya sa lessons na nangyayari sa kanya. Yun nga, pagdating doon, meron ancestor o gabay
na magpapaalala sa kanya, ito yung nagawa mo, and then pag na-accept niya ito, doon mapaprocess yung kanyang reincarnation. Ayun. So, Sir Jimmy, tama, no? Parang ganun din yung base na rin doon sa mga na-research mo about near-death experience? Yes, essentially the same. Oo. Ayan. Alright. So, yung experience mo, anong nagkaroon ba ng pagbabago sa buhay mo right after that experience? Nagkaroon ako ng severe anxiety. Kasi pakiramdam ko is mauulit siya. Maulit, parang pakiramdam ko is mamatay ako everyday. At nagkaroon ako ng trauma, and then bumagsak yung frequency ko, and then mga boses naririnig ko na. Walang light na nagsasalita that time kasi puro delirium ang nangyayari sa akin. So, paano ako nakawala doon? Paano mo na-overcome yung ganong experience? Meditation. So you meditate. So, unti-unti kong tinanggap lahat ng una, ang pagtanggap sa kamatayan. Lahat naman tayo lilisan dito sa mundo. Yes. So, isa yon sa mga inaccept ko sa mundo ito. Sunod, yung pagpapatawad sa sarili at yung pag-accept ko sa sarili ko. At yung pag-surrender kasama ng faith and trust. So pag tayo naniwala na sa ating sarili at unti-unti natin nakilala na kung sino tayo, aangat tong frequency natin papuntang crown. High vibration na. At papasok yung tinatawag natin wisdom, kung saan guided ka na, kung saan papunta ka na sa tamang direksyon o sapat. Yun nga lang, syempre, pag nandun ka na sa right na point of nasa direction ka na, ang hirap na gumawa ng pagkakahamali kasi you are aware about energy and you are aware about karma. Ayan. So parang nasa tawag diyan nagkaroon ka na ng shifting of your consciousness. Yes po. From the third dimensional consciousness to fifth dimensional na. Yes po. Yun. So Sir Jimmy, lahat ba ng mga ganitong mga near-death experience, ganito rin ang kakaroon ng pagbabago sa kanilang consciousness? Oh yes, generally yes. There is always a big change, no? Radical change in terms of view. There are some agnostic who become believers, no? Yes. Because of the experience. No? Some who are very bad and criminal become become very model citizens afterwards. No? So there is really a big change after that experience. Ayun, alright. Si Deus Abbas ay nasa atin din pong studio, mga kaibigan, for the second time around ka ba ngayon? Fourth na. Fourth time pang fourth times na ni Deus. Deus, welcome back again. Magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Magandang gabi din po at thank you for the fourth time sa pag-invite sa akin. So, ano ang pananaw mo about life after death? Ayun, so meron akong isang karanasan kasi nung high school days ako. Kasi nung high school days ako, medyo curious ako about spirituality, but again, ayaw ko munang sumabak. Hindi pa ako talaga totally open that time, no, sa spirituality. So, itong mga friends ko ay nagyaya ng Spirit of the Glass, na which is wag niyo pong gagawin. Wag niyong gagawin. Yan. So, yan ayaw po rin ni Sir Jimmy na gawin yan. Oo. yun po yung ginawa namin na parang kumausap kami ng isang espiritu. Meron ako isang nakausap na isang espiritu na parang panahon pa ito ng Hapon, na isang Pinay na siya. Pinay na ginahasa ng mga Hapon at na pinatay. So, nung na-ask ko sa kanya, kasi curious nga talaga ako kung ano nga ang pag namatay ba ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa. So, yun ang katanungan ko talaga sa kanya. So, sabi ko, pag namatay po ba ang tao, nasaan po mapupunta ang kaluluwa? Ang sabi sa akin ng nakausap ko sa Spirit of the Glass, ang sabi niya sa akin, actually, ang tinatawag ninyong purgatory ay itong earth. Okay. Mas marami pa kaming patay kaysa mga buhay. Dito sa earth? Yes, sabi niya. Kasi physical dimension natin. Yes. Pero magkaiba lang daw tayo ng parang dimension na. Oo, parang nag-overlap, no? Sabi niya sa akin, kasi wala pa pong judgment. Okay.
So, yun yung experience ko na na-explain niya sa akin yung kung nasaan daw yun, kung nasaan nga mapunta ang mga pag namatay ang tao. Kasi wala pang judgment. So, sabi niya, nasa tinatawag pa tayong purgatory or sa parang resting place na daw na naghihintay pa ng judgment. Parang waiting time. Yes. Waiting area, no? Oo. Ganon. Hindi mo ba naitanong kung hindi ba nakakatakot na sa lahat tayo dito sa purgatorio? Yun yan, hindi ko na siya natanong ng ganon. Basta yun lang yung info na nakuha ko sa kanya. But again, kung sa near-death experience din po, meron akong experience ng near-death. Pero ibang process sa akin kaysa mga merong sa iba kasi may tunnel silang narating. Sa akin naman, pinaparana sa akin yung death para malaman ko kung sino yung mga espiritu ang sumusundo pag namatay ang isang tao. So yun yung process na pinakita sa akin. Kasi sabi ko nga nung ako'y nakaranas noon, 3 espiritu ang 3 or 4 na espiritu ang mag-aagaw sa isang mag-aagaw sila sa isang kaluluwa. Ano yung mga yun? Number 1 is yung angels. Okay. Ikalawa is demon. Ikatlo is yung mga enchanted, yung mga encanto, mga elementals. At saka ika-4, yun yung talagang mismo yung death na talaga, yung talagang angel of death. Yun yung nakikita ko. Pang-4 na yun. Oo. So, sabi ko nga, yun pala yung mga espiritong parang, kasi may explanation naman na binigay sa akin So, pag wala ka naman daw masyadong kasalanan at mabuti ang ginawa mo sa libutan, so anghel ang kukuha sa iyo. Pero kung bad things naman ang ginawa mo while you are alive, yun yung demonyo. Pero if ever daw kung gusto mong halimbawa, kung type ka naman na engkanto, panalo engkanto. Oo, yung hindi gusto mong gumante, gusto mong makaroon ng parang power dito sa mundo, parang kung talaga daw sa pagpaparamdam, gusto mo ng mas malakas, yung mga engkanto daw kasi sila yung talagang mas nakandito sa earth. Ayan. Sir Jimmy, ano masasabi mo doon, Sir Jimmy? Iba-iba mga experience at least meron kayong nakukuha mga inputs, Sir Jimmy. Yeah, well, experience is experience. It's true. For the person who's experiencing it, you cannot question it kasi yan ang experience niya. So, we cannot question that. No? Yes. Pero I agree with that. Pero very interesting binabagi ni Deus, 4 pala yung mag-aagawan sa atin. Nag-aaway, di ba? Naghahatakan, pag namatay. Anyway, si Gregor nandito rin sa ating studio. Gregor, for the first time, welcome sa ating program Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Hi, good evening. Thank you rin for the first time. You practice Gnosticism and Kabbalistic, yes, right? Hermetics. Ayun, kumusta ka na? How is it? Kumusta yung practice mo so far? Actually, bungi-bungi, hindi tuloy-tuloy. Merong seasons, merong years na tuloy-tuloy yung practice tsaka research. And then, this year actually, parang may konting hiatus medyo walang kinakapos lang sa adventure. Occult. Yun. Ngayon, okay na. Open na lahat. Yep. Pero alam po ninyo, masyadong mawawalan ako ng trabaho dito. I'm sorry. Okay lang, Gregor. Pero paano ang pananaw mo dun sa pag namatay ang tao, saan pupunta yung kaluluwa? Based na rin sa iyong research. Based from my background research, medyo mahaba actually. The first line is actually anthroposophical in nature. And then the second, which is the co-equal, is still the cycle of life, death, and rebirth, and the karma. Okay. Now, first, so medyo mahaba, bibilis ako na ng konti magsalita. Okay. So, anyway, yung stages kasi nung process ng death, pwede natin ma-explain if we look upon
our understanding of the human organism, which can be described in the anthroposophy studies of Rudolf Steiner. Now, You tell me your use case, let me solve it right now. आप मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज बताओ. देखो मेरे माइंड में ना एक थॉट चल रहा है कुछ टाइम से. वो क्या है कि आई वांट टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस. जैसे आज की डेट में एवरीबडी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. Now, according to the research, the human organism is actually composed of 4 different human bodies. First, we have the obvious, the physical body, and next to that will be the etheric body. Next to that, a little bit going higher and thicker, will be the astral body or the soul. And the last highest form of body, which is actually the immortal body, is the mental body or the spirit body. So medyo nahiwalay lang ng konti yung soul and spirit, but they're actually very much the same. Yes. Pero may konting explanation tungkol doon. Now, given that premise, okay, after human dies, obviously the physical body withers first. Naagnas. Yes. Tutuyot. And then the etheric body will be dissipated back to nature. It will just dissolve back to the ether of the entire world or the cosmos. Okay. But there is something with the soul body. From the anthroposophical view, the soul is actually the astral part of the human body, which is also the seat of emotional attachments while you were still living on the physical earth. So, andyan dyan yung emotional attachments, yung mga naiwan natin mga kailangan gawin. Kaya nandito pa. Yeah, yung mga positive and negative emotions like pent-up emotions, anger. Pero pag may attachment yata, talagang dito pa tayo sa very much existence natin. That explains yung mga souls na nagmamanifest because they really want to. May mga ghost encounters tayo, mga ganon. May really white lady, may black lady, may yes. Mayroon bang blue lady? Blue. Pink lady. Red lady. I guess. They want to send a message. They need our help, actually. And that's why, that's what Clyde's Paranormal All-Stars group actually wants to achieve. We want to help, not ghost hunting. No. But we want to help them move on. So, on that point, Clyde, paano nyo tinutulungan yung mga earthbound souls na maka-ascend or makatawid, mga crossover? First of all, we are going to identify bakit ka pa nandito. Ayun. So, sumasagot ba? Some, yes, sumasagot. Pero most of the time, yung mga na-encounter namin, parang tikom yung mga bibig nila kasi kinakalabasan pala is merong something sinister behind their stay dito sa dimension natin. Sinister, ibig sabihin may kumukontrol sa kanila, under ba sila ng isang powerful na entity or what? It can be an entity, it can be demonic, it could be elemental, or pinaka worst case scenario, tao. Yes. Parang mas demonyo yung tao. Ganun ba yun? Kasi merong mga may mga practitioner na ginagamit itong mga spirit na to to enhance their power. Yes. Which is not really advisable dahil hindi ito makatao, hindi rin ito makaspiritu. Pero ano yan, no? Kakaibang ano na yung practice na yun. Baka sabi niya ba, baka ano na to, witchy practice na to. Necromancy. Yung gumagamit ng tuway. Yes, Dios. Ano yung ginabanggit mo? Yung mga gumagamit ng tuway. Tuway ng tao. Yung tuhod ng tao. Tuhod ng tao? Yes, yung buto ng tao na tuhod. Yung ginagamit yung tuway. Mayroong mga nagpa-practice niyan na ginagamit nila yan. Talaga? Ginagawa nilang anting. Sir Jimmy, how do you... ano observation nyo rito sa mga ganito?
Iba pala, no? Kaya earthbound souls sila, natatrap sila rito, hindi sila makatawid kasi under sila ng control ng entity or whatsoever. Well, I don't believe that because they're under the control, because everyone's will is free, no? And I don't know. We're free to decide for ourselves. And therefore, those who are saying that they're under control, I don't believe in that. No? They're willingly, and in that situation, they will need to be. Pero may mga binabanggit tayo, Sir Jamie, let's say mga madalas yung aksidente sa isang lugar, marami mga nangyaring aksidente, may mga namamatay, sinasabi na natatrap daw yung mga kaluluwa dun sa area na yon, kaya madalas ng aksidente at in group, yung group of souls na talagang hindi sila makalabas, hindi sila maka-ascend. Ghost loop? Oo. Yeah, I would not use the word trap, but they are unable to really get out because of their consciousness. No, they're conscious of their being there and cannot ascend. No, so that is how I look at it. No, okay. And there's nobody trapping them there. It's their consciousness that's doing it. Yun. So nasa consciousness ng mga namatay, no, Yes. Master J. Paano yung pananaw mo rito? So yun nga, kasi yung heaven, no, pag sinabing heaven is how you create your consciousness, no? Paano mo binibuild yung consciousness mo, yung patutunguhan mo. Kaya meron tayong tinatawag na isang one frequency na kung tawagin, isang destination at isang patutunguhan. At pag itong taong to is na-reach yung tinatawag natin one frequency, at doon tayo magkikita-kita. At yun nga lang, meron tinatawag natin na pag ang tao is namatay at yun, may regret siya, pupunta ito sa low frequency at ito yung mag-reincarnate ulit. Pero ang dulo naman nito is isa rin tayo ng patutunguhan talaga. So yung sinasabi mong mga higher frequency, parang yan yung mga tinatawag sa ibang belief ng mga ascended masters. Yes, apo. Mga tinatawag be your higher self. So lahat tayo is mayroon higher self na tinatawag. Si Gregor, actually may continuation po yung narrative ko kanina. So nandoon na tayo sa stage ng astral ascension. Yes. Okay. But since yung person na yon still needs to face and deal with the circumstances while he was still or he or she was still living, and that soul needs to shed all the connections of material and emotional attachments to the physical world para mag-shed na rin o mag-dissolve na rin yung astral body niya, gagaang na yung spirit body niya. Para maka-ascend siya. Then that is the time na that is the opportunity for ascension, meaning going through the dark tunnel, approaching the light to meet the hierarchies. Now, since it's a good thing na you have made mention, Master J, of the higher self, because in the anthroposophy, when you are able to reach the other side of the tunnel, the light one, you will be meeting with your higher self, and you know very well all the things that you have done and you have already let go. And you will be in conversation now with your higher self or yung mga higher frequencies na, which is actually one frequency, because we all came from one source. Sa Gnosticism na yan, yung the system of monad. Okay, there everything is in unity. When you go up to Pleroma, the heaven of the Gnostics, you will be talking to your higher self. And then, after that conversation with your higher self, you will determine how you will repay. How do you pay back all the transgressions, all the sins that you've committed, all the people who hate you? How do you make them well? Ito yata yung parang parang life review mo na ba yun? Sir Jamie, familiar po kayo doon sa life review, no? Pag namatay yung tao, pinapakita sa atin yung mga nagawa natin. Yes, so there's what they call a life review, lifetime review. Yung para kang shown in yes, please. Your complete activities and the things you did in life will be shown to you.
It is only in seconds, but it's complete. Everything that you have done will be shown. And from there, you make a judgment of where to go. So, yung judgment, the word judgment, hindi na kailangan hintayin pa sa sinasabing judgment day, kundi right after na mamatay ka, ni lifetime review ka, pwede ka nang husgahan kung saan ka mapupunta, Sir Jamie. Yes, actually, you yourself is the one that judges. Oo. Sir Ray. Kasi yung nga, sandali lang, Clyde. So yung kasi yung paniniwala na parang in-input sa atin ng church or anumang religion. Oo. Na kapag namatay, kailangan maghintay ka muna, nasa libingan ka lang, pag-alagala ka lang sa sementeryo, sa bahay mo, tapos maghintay ka ng Judgment Day. Yes, it's a Christian belief. Yes. So kung lalabas na dun sa ganung belief system, yun na. So you yourself as a soul, you judge yourself. Yes, you judge yourself. Oo. Si Clyde. Clyde, ano yung gusto mo? Si Gregor. Sorry. Okay. After you have judged yourself, talking to your higher self, you will make a decision to go back to the earth, the physical realm, as a reincarnated soul. That is your chance to pay back. And that is your chance to resolve your karma. After you have reborn or reincarnated, you will then experience the hardships for you to be able to pay back as karma for the past sins of the life. Sa reincarnation, Gregor, Brother Gregor, sa reincarnation, paano kung na-reincarnate ka as insekto, animal? Master J, ano mo ron? Tama ba yun? Pwede bang ma-reincarnate as animal? Yes, pwede po. Pwede po mangyari yun. No? Pero ito'y nakadepende pa rin sa hiniling mo. Kasi you're the one who create yourself. Though you're the creator of yourself. So, kung ano gusto mo mangyari after mawala ka sa mundo, gusto mo maging lamok, pwede ka maging lamok. Ay, kawawa ka na. Sir Jamie, please. On the contrary, according to the research of Dr. Ian Stevenson of the University of Virginia, we don't reincarnate into a lower form. I see. When we reach the being human, you will be human. There is no going back into a lower form of life. According to Dr. Ian Stevenson, who has conducted a very intensive research on reincarnation. Ayun. Yes. So this is scientific. Not based on beliefs, or religion, but science. Hindi masasayang which I believe also. Clyde, any input? Yes, kasi iba yung yung spirit ng animal sa spirit ng tao. Hindi yan hindi yan magtutugma. Like for example, sa belief system yata ng Buddhism yung ganun, no? Well, sa belief ng Buddhism, kapag ka ikaw ay gumagawa ng masama, magre-reincarnate ka into monkey. But not to any other different animal. Okay. So monkey, ape, or close to human form. Ganun yung belief ng Buddhism. But for sa atin, as a normal person, hindi talaga magmamatch yung spirit ng animal sa katawan ng tao. Or yung spirit iba na yung vibration no? Yes, iba na yung frequency. Hindi ka pwedeng mag-reincarnate as an animal kasi ang tendency, magkakaroon ka yung hayop, magkakaroon ng isip ng tao. Ayun, naku, masyado masalimot talaga yung reincarnation no? Kaya nga si Sir Jamie, meron siyang separate na seminar tungkol dyan yung soulmates, karma and reincarnation. Sir Jamie, meron ba kayong ganung workshop? Sir Jamie? SKR? Well, I have stopped since the pandemic. Opo. I stopped this personal seminars. Sometimes we have in online seminars before. But lately, I have stopped for a while. Temporarily. Pero may mga nagtatanong pa rin sa inyo or you conduct personal counseling? Quite many, Ray. Actually, to be frank with you, there have been many requests for me to conduct regression, to conduct seminars. Yes. But I cannot handle all of them. Oo nga. Siyempre right naman now. sa health issue natin,
Pero so far, siguro, Sir Jimmy, bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon ngayon to invite our televiewers, yung ating yung mga fans, yung ating mga listeners, na kung ano man ang gusto nilang matutuhan sa inyo po about your seminars. Go ahead, Sir Jimmy. All I want to say is that maybe give them my telephone number they can use, which is our number 8. Number is 9. Yung existing number ni Sir Jimmy. 0998 0998 988 6292. Oh. May nagtatanong, Sir Jimmy, available pa ho ba yung mga libro ho ninyo? Yes, some of them, most of them are out of Clyde, stock. gustong bumili ng Santo Sena. There are 2 or 3 titles that are still available. Saan? We have a few copies like The Psychic World and You. No, it's available. And there is a new book I wrote about Jesus Christ, which is very controversial. The psychic powers displayed by Jesus and the prophets. See, so these are the 2 available ones. No? Saan daw pwede makuha yan, Sir Dito Jimmy? lang, is self-published, so it's available only through me. And they can call that number of 0998 988 6292. Ayan, for how to order. Ayan. Sir Jimmy, salamat po sa inyo binigay sa amin na oras. Hindi namin kayo papagorin ngayong gabi ito. And Thank you also. Kailangan mo rin magpahinga, Sir Jimmy. Ayan. Salamat po, sir. Salamat. Thank you so much. Thank you also. Yes. Po mga kaibigan, si Lodi. Lodi yan. Actually, mentor din natin yan. Sa maraming mga nag-undergo ng seminar kay Sir Jimmy Licauco. Alright, saan na ba tayo ngayon? Clyde, baka meron ka pang gustong idugtong about what do you expect if we die in this plane of existence? Kasi kanina yung in-open up ko, that's the Christian belief in general. Yes. Pero based on my own opinion, medyo nagtudugtong-dugtong lahat eh. Let's start with the dying. Kapag ka namatay ang tao, the first question there is bakit, anong kinamatay niya? So there is doon masasagot na natin kung ano yung pwedeng mangyari dun sa soul niya afterwards. With that, sabi ni Hope, may tanong si Hope Resurrection. Yung mga tao nagpakamatay, saan mapupunta ang kanilang kaluluwa? Sinong sasagot? Master J. So yung mga taong nagpakamatay at sa mapupunta yung kaluluwa nila, ito'y dadaan sa process. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, ito'y ipupurify. Okay. At kasama nito yung ninuno, ancestors. Kasi puno-puno ng hatred yun pag nagpakamatay. Yes. Mabigat yun. Sobra. So tutulungan ng ancestor o maybe ang higher self niya para mapagaan ito, unti-unti niyang tanggapin. At yun, dumaan ulit siya sa panibagong proseso ng kanyang buhay. Ang matindi nito, Deus, may mga pinupuntahan ka mga bahay na may matindi yung energy. Kapag meron ka na ba napuntahang bahay na may nagpakamatay at paano mo na-cleanse yung lugar? Actually, meron akong nadaan ng bahay pero hindi naman nagpa-cleanse yun. Every time kasi dumadaan ako sa lugar na yun. Mabigat. Nagtataka yung tita ko, pag dumadaan ako doon, napapalingon ako lagi. Kaya sabi niya sa akin, bakit? Ano bang nakikita mo dyan? Bakit ka lumilingon? Sabi ko, tita, may nakikita akong babae dyan. Sabi niya sa akin, paano mo nasabi? Sabi niya sa akin, ano bang itsura ng babae? Sabi ko, may dugo sa ulo. Sabi ng tita ko, ay tama ka. Kasi pinokpok na martilyo yung babae na yun bago namatay. So anong ginawa mo? Mabigat siya actually. So in-ignore ko lang kasi hindi ko naman bahay yon. Gusto ko nga sanang bilhin eh. Hindi naman nakipag-communicate sa iyo yung kaluluwa o hindi naman. Kasi parang syempre nung time na yun parang hindi ko kasi pag ginagamit ko ngayong didmatology, pag once na hindi naman kailangan at hindi naman nanghihingi ng tulong, bakit ko mag-o-offer ng energy ko sa kanila? Tama. Oo. Ayan, nabay totoo po ang mga binabanggit po ninyo tungkol sa near-death experience. Ayan, yung mga na-experience na. Pero magkakaiba yan, no? Clyde, tunnel of light,
biglang may beam of light, tatatama. Well, yung mga pinoproject sa mga movies, kapag namatay, bigla may tatamang white light. Nagkakatotoo yun. UFO yata yan. Hindi iba. Ibang issue yung white light. Hindi ba yan? Yung nag-open yung heaven tapos may yung mga beam of light na parang sinusundo para may sundo ka from mga angelic beings, may tumatawag. Well, that's still part of Christianity, pero with the exaggeration na tinatawag. Pero basically yung tunnel of light, yun yung pinakamalapit. Kasi in every belief system, in every country, like Greek, Romans, etc., there is always a travel after death. Pansinin nyo yan, merong nagtatravel sa boat with the ferryman na kailangan bigyan mo ng golden coin. Pero traditional na yun. Iba yata nakatrend na raw eh. Diba? Well, in a different scenario siguro. Diba? Si mga sundo nakabas. Sa atin, sa Pilipinas, naka-jeep. Sila naka-jeep, nakasaraw pa. No? Magic carpet. Magic carpet kasi Egypt yun. Ano yan eh? Middle Eastern yan. Ang nangyayari dyan is parang traditionally based on their belief. So, dito sa atin, ang sinusunod nila is parang tunnel, and then sa dulo may light. Tapos sa iba naman is naglalakad sila sa napakagandang lugar na mayroong mga magagandang bulaklak, pananim sa gilid. Habang naglalakad sila, nagtatravel sila, papunta sila dun sa dulo. Which is dun nga yung sinasabi na mamimit mo yung higher self mo, judgment, etc. and whatsoever. So, basically, kung titingnan natin lahat ng belief system, lahat ng iba't ibang tribe, iba't ibang tradition, yun yung pinakamalapit talaga at possible na after ng tao mamatay, yung spirit nila doon na pupunta. They are going to travel the afterlife na tinatawag. Then after nilang mag-travel sa afterlife, kahit sa Egypt ganun din eh. Pagdating sa dulo, may malaking timbangan na ganun. What is your offer? Ganun sa Egypt eh. Tatanungin ka, anong may offer mo? Doon nga si Anubis. Siya yung angel of death sa sa Egypt. Well, actually, belief system. Siya yung La Muerte ng Egypt. Yes. Siya yung mag-guide. Siya yung mag-guide sa'yo habang nagta-travel ka in the afterlife. Tapos pagdating mo sa dulo, tatanungin ka, susukatin ka, anong nagawa mo sa mundo? So, ilalagay mo doon yung item na pinakamahalaga sa'yo, and then paglagay mo ng item doon, titimbangin yun. Pero sa ating mga Pinoy sa ating mga Pinoy naman, pagdating mo sa dulo, tatanungin ka, anong buting nagawa mo sa mundo? Sa Pinoy, meron akong isang meron akong experience yung naging kasamahan ko dati or partner ko dati na bukas ang third eye noon kasi nagkaroon din siya ng near death. Bata pa lang siya, nagkaroon siya ng near death. So na-declare na siya sa hospital na death on arrival. So pagdating sa kanya sa morgue, so hinihintay muna ng nanay ng So pero sabi niya, ang na-experience niya nung namatay siya, meron siyang sinusundan na mga nakaputi daw na ang haba-haba ng pila. Tapos sa dulo ng pila na yon, nandoon si San Pedro. Tinitingnan daw doon kung ang pangalan mo ay nakasulat na sa Book of Death. Kung hindi pa daw po nakasulat yon, pinapabalik ka. Kaya yun daw po yung experience niya. Kaso, paano makakabalik? Deads ka na. Naimbalsa mo na yung katawan mo. Yun lang pag naimbalsa mo na. Pero kung hindi pa naimbalsa mo, yun, siya naman, nagising pa siya habang hindi pa naimbalsa mo. Nagising naman. Actually, yes, may mga ganyan mga experience. Pinabalik. Kaya nga sabi nga nila, wag daw munang imbalsa mo yung namatay. After how many hours? 24 hours. Iba nga, 3 days pa eh. Yes, diba? 3 days. Yes, 3 days. Yung nasa funeraria lang siya. Pinaka mahaba 3 days. Sa belief ng mga nina Abraham, sa Gnosticism, ilang araw? 3 days. 3 days ba? Well, actually, pero hindi yata uso yata yung imbalsa mo dati. Nung panahon nila, walang imbalsa mo. Sunog agad. Oo. Kundi sunog, lalagyan ka ng asin. O di kaya ililibing ng nabalot. Imamamify ka. Mamify? Yes. Mga Egyptians yun? No, kahit yung ancient dito nga sa, di ba meron sagada mga things dito? Di ba mummified din yung mga nakahang coffins? Yung paganic belief? Yes, mummified. Kasi they believe na one of these days, babalik yung mga spirit na yun, mabubuhay ulit.
Especially if merong rank sa tribe or sa grupo nila. Oo. Yung mga yun. Ang sabi ng isa nating taga-subaybay si Sel, bakit po pag namatay ang tao, madilim ang una nilang na-experience? Tunnel of darkness? Bago makita yung light? Yeah. Master J? Kaya yun yung unang nakikita nila, yun nga, kasi nga may dala-dala silang sa kanila, yung hindi pag-accept nga. At depende yun sa karma natin. Kasi actually, ang kamatayan naman is nakalagay na to sa DNA natin. Nakaprogram siya. Mm-hmm. So, anytime pag ito yung mistap or napunta sa destination niya, pwede tayong mawala. Ayun, no. Alright, naku, wala na tayong oras, nabitin na naman tayo. Talaga naman, no. Anyway, sa ating pinag-usapan ngayong gabing ito, mga kababayan, ito, personal na pananaw ko, magkakaiba kasi ng mga consciousness ng tao, di ba? Yes. Tulad yun yung pangkalahatan nating dito. Yes, po. Magkakaiba ng belief system, ng religion, ng consciousness. So, kung pagsasama-samahin natin yun, maganda. Oneness. So meaning, kapag namatay ang isang tao, kapag wala kang let's say religion or what, wala kang kinikilingan, wala kang kinakampihan. Actually, sa kanila naman mag-i-start yun Oo. Sa sarili natin. Oo, sa sarili natin. Saka yung acceptance. Acceptance, yes. So kapag na-deads, maganda yung labas. Yes, itong buhay kasi natin is kasama to sa changes, no? Is a chances pala. No. Chances itong mga nagaganap sa buhay natin kung saan pwede natin ayusin ulit yung mga nagawa natin. Yun. Sa buhay natin. Master J, saan ka pwede ma-contact for your services? Meron pa akong page na Spiritual Guide Philippines. Yan. So, yung kasama ko pala Strange Shadows. Yan. Oo. Saka yung kasama mo si Master Christos Kier. Ayan, alright. Clyde, salamat Master J. Clyde, saan kayo pwede matunghayan, malapitan kung sakasakali may mga problema about spiritualism or anything na nakakaroon ng mga ghost encounters? Yes, sa akin naman, meron pa rin naman yung Paranormal All-Stars. Although medyo hiatus kami ngayon, but we're still there to help. Yes. And also, yung sa mga laging nakakakita sa akin, yes, you can send me a message sa Facebook. Sasagot ako basta may sense yung inyong mga questions. So kung bakit sinagot, wala lang sense. Yes, kasi merong mga PM lang na Sir Clyde, gusto kong buksan yung third eye. No, hindi ako nagbubukas ng third eye. Yes. Salamat Clyde. Naku naman, thank you so much again. You're welcome. Deus, saan ka pwedeng malapitan kung may mga problema sa kanilang mga bahay? Ayun, so pwede po nila akong i-PM din sa Facebook ko na Dios Abbas at sa aking page na Dios Abbas page. Ayan. So you do cleansing? Yes, cleansing sa house, sa tao, lalo na yung readings. Nagre-readings ako, tarot readings, and then yung mga generational curse, nagtatanggal din ako ng mga ganun. Yan din, ginagawa rin ni Master dito, no? Exorcism din. Mga kapuso, ang sarap talaga ng feeling ng Kapaskuhan. Kasi feel talaga natin kung gaano tayo ka-bless. Bawat isa sa atin may kakayahang magpasaya ng iba sa maliit man o sa malaking paraan. Pwede nating i-share ang ating mostly the Akashic record, tarot reading, and then cleansing, house cleansing. Alright. Master Gregor. Hello. Ikaw, saan ka pwedeng matunghayan? Isa ka rin palang pumapadyak, biker ka rin pala? Opo. Magkakasama tayo nito sakasakali. Yes, sir. So, saan ka pwedeng, ano ba mga services natin? Una po, pwede rin po akong makontakt through Clyde kasi magka-group lang po kami sa Paranormal All-Stars. Pero meron din akong messenger o Facebook spot, Jacus Gregarius. Hindi ko ma-spell Sa mga gustong kumuha rin ng voice ni Brother Gregor, pwede siya. Thank you. Yeah. Also, I also build and create magical implements for the practitioners. I make wands and
scrying discs. Saka yung mga interested sa Gnosticism, saka Kabbalistic, ano? Yes. I can share a few short modules and lectures. It can be personal or it can be through text if they're not available. Salamat, Brother Gregor. Thank you. Thank you, Clyde, Master J, Deus, and Gregor. Thank you rin kay Sir Jimmy. So yan po, nako, talaga naman salamat po sa matumutok po sa ating Gabi ng Misteryo ngayon po gabing ito ng Sabado, mga kaibigan. Ano pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sinasagit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Pilipinas ang oras, 3 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi.